na malaking threat Well, talaga? una-una, alam naman natin na hindi na ako tumigil na maging tagapagsalita para sa mga Duterte. Pero pangalawa, ang mas importanteng dahilan at gusto talaga akong gipitin ay ako yung sinisisi nila dyan sa pulveronic video. Ang sa akin naman, matagal ko nang sinabi, hindi sa akin galing yan. Pero nagpapasalamat tayo dun sa mga tao na talaga nag-produce yung pulveronic video dahil yan po ay isang tanong na dapat sagutin na ng Presidente. Ikaw nga ba yang nasa video na yan? Hanggang ngayon hindi niya sinasagot. At syempre, ang pinakamagandang paraan para mapasinungalingan yan ay pagkukuha ng hair follicle test na hanggang ngayon ay tinatanggi niya. Ayaw nila eh. Pero, sir, I understand priority dun sa pagbisita kay FPRRD, mga pamilya, pero kayo po ba, kahit nabigyan na ba kayo ng pagkakataon makausap si PRRD, kamusta na po siya? Hindi pa rin po, bagamat I filed formally an application to see him in the court and I will follow up in the court today kung ano yung status ng aking application to visit. Sir, pahabol si ES Medialdea makikibalita kami. Hindi na kami naka-update kung kamusta na siya. Well, I think nagpaplano na siyang umuwi, no? Dahil he was required by his doctor to stay here for 6 weeks. And believe it or not, mahigit 6 weeks na kaming naririto. Dahil sabay-sabay naman kami dumating dito na late lang kami ni VP Sara by 1 day. But it has been 6 weeks. We're going on our 2nd month at ang nakakalungkot, wala pa rin development sa kaso ni Tatay Bigo. Yes, this is actually something na gusto kong tanungin sa inyo, attorney. Ano po, meron po ba kayong timeline? Alam na po ba natin kung kailan lalabas roughly yung decision po dun sa asylum? Sa asylum, matagal po yan, no? So, hindi As po yan in mangyayari months overnight. po, attorney? Although, ang tingin ko, mapapabilis po ngayon yung asylum ko dahil yan po talaga yung tinanong sa akin nung initial interview ko, no? Anong resulta dyan sa non-bailable case? Dahil yan ang interest nila, no? Kasi yung minsan naman nakulong ako overnight lang at yung isa namang warrant of arrest ko sa Congress, I will expire on the 30th of June. Alam nila yon, no? So talagang concern nila is yung likelihood na masasampahan ako ng kaso given that it is a non-bailable offense at meron ng kasagutan para sa kanila. Pero normally, talagang matagal po yung proseso ng asylum, umaabot ng 2 taon. But I think in my case, dahil talagang yan ang inaantay nilang desisyon, baka mahasten po yung proseso. Sir, baka bago po namin kayo pawalan, baka po meron kayong mga additional message na gustong sabihin sa mga nanonood sa atin, especially meron pong non-bailable case na isinampalaban sa inyo. Well, kanina po, no, dumating si Congressman Pulong, sabi ko magkita-kita tayo mamaya dahil magpupulong nga kami ni ES Medialdea dahil pauwi na rin siya, no? At ang sabi ko nga is pulong tayo dahil talagang hindi tayo tatantanan ng mga Marcoses. At ako nga yung latest na na-issuehan na ng warrant of arrest na non-bailable. At sabi niya, ako naman ay susunod na. Sabi ko, hindi ko maintindihan, ba't nauna pa ako sa iyo? Hindi naman ako pamilya ng Duterte, no? So nagbiro ako na dapat inuna kanila bago ako, no? Pero anyway, magpupulong-pulong din po kami dahil I think hindi naman po pwede na reactive lang ang parte naman ng mga Duterte dito, no? We need to be able to protect ourselves also sa mga ginagawa ng Marcos Jr. administration.